Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 4:15 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Huwebes, Mayo 7, tuig 2026. Para sa bagong Pilipinas, ining inyo tagbalita. Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. Headline. Ang pagkilala sang ADB nagapamatod sa malikon nga sabat sang Pilipinas sa global oil market disruption suno sa DOE. Headline. Tatlo arestado sa buy-bust operation sa Lapas. Headline. MPIW na pastawan nga magpasa sa pila ka requirements para sa construction sang ila desalination plant rason nga na-delay suno sa Obo. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inabi-abis ng Department of Energy ang assessment ng Asian Development Bank nga nagkilala sa Pilipinas bilang isa sa nagapangunang nga energy responder sa riyon sang Asia Pacific kasunod sang komprensibo nga sabat sang gobyerno sa polisiya sa pangkalibutanon nga merkado sang langis nga na-eksperyensyahan gikan sa mga nakatabo nga tensyon sa Middle East. Sa pagpamuno ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., ginpatuman sang Pilipinas ang 7 sa 8 ka mayor nga mga sabat sa polisiya, kaging tumod sang ADB nga nagapakita sang desidido kag koordinado nga pamaagi sang gobyerno sa pag-amlig sa mga konsumidor nga Pilipino kag pagpabaskog sang pungsodnon nga seguridad sa enerhiya. Si Energy Secretary Sharon S. Garin nagsiling nga ang pagkilala sang ADB nagapamatuod nga ang pungsod wala lamang naghulag sa mga pagkatublag sa pangkalibutanon nga merkado sang langis kundi nagsabat nga may pagkahiling nga gawon, koordinasyon kag estratehiko nga direksyon. Lakip sa mga mayor nga sabat sang gobyerno among fuel assistance programs ang temporaryo nga pagsuspende sang excise taxes sa LPG kag kerosene sa ilalom sang Executive Order No. 114, pag-adjust ang presyo sang gatong sa koordinasyon sa mga kumpanya sang langis. Estratehiko nga reserba sang gatong kag mga inisyatibo sa supply buffer ginpabaskog nga pagbantay sa presyo. Mas mabaskog nga bulig sa sektor sang transportasyon kag vulnerable sectors. Ginpadasig nga mga pag-invest sa renewable energy kag energy diversification. Sa pagtrabaho pod sa iban pa nga mga ahensya sang gobyerno kag mga kasugpon sa industriya, ginsuportahan sang DOE ang mga inisyatiba sa pagbulig sa gatong para sa mga apektado nga sektor. Lakip ang mga drivers ng jeepney kag tricycle, mga mangisda kag mangunguma. Ang gobyerno naglunsar man sa mga programa sa pagtipig sang enerhiya, mga kahimusan sa pagtrabaho sa malayo, mga inisyatiba sa pagdumala sang kinahanglanon sa transportasyon kag mga tikang sa pagpadayon sang supply, ug masiguro ang malig-on kag masaligan nga pag-angkon sang enerhiya sa tunga sang mga pagkatublag sa bugos nga kalibutan. Si Secretary Garin nagsiling nga ang natukiban sang ADB labi pa nga nagapabaskog sang determinasyon sang gobyerno nga pabaskogon ang long-term energy security sang pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, MPIW na pastawan nga magpasa sang pila ka requirements para sa construction sang ila desalination plant rason nga na-delay suno sa Obo. Detalye sang balita, Emiro Santiagudo. Ginatag sa Office of the Building Official kon Obo nga may mga permits nga wala napasa ang Metro Pacific Iloilo Water rason nga na-delay ni sa konstruksyon sang ilang nga desalination plant. Sa payag sang opisina nanindugan sila nga ang kadasigon sa pagproseso sang permits magadepende
kung kumpleto man ang napasa nga requirements. Gani anuman nga delay sa pagpasa sa mga dokumento sang aplikante sa ilang opisina, hindi na nila kontrolado. Sandig sa datos ang OBO, Marso 26, ang nakabaton sila sang aplikasyon para sa tukuron nga desalination plant. Abril 21 naman sang matapos nila nga ma-evaluate ang aplikasyon sang kumpanya. Samtang Abril 22 naman, sang gin-release sang opisina ang compliance sheet nga nagadetalya sa mga kulang nga dokumento kag technical deficiency sa ilang aplikasyon. Ginpayag sang OBO nga as of May 4, wala pa makapasa sa mga kulang nga requirements ng MPIW base sa ilang ginpadala nga compliance sheet. Naghiwat naman sang coordination meeting ang OBO kaupod ng MPIW agud hatagan sila sang technical assistance para sa mga kulang nga dokumento. Nagpasalig ang OBO nga nagapabilin sila nga committed sa pagsunod sang pinakamataas nga standard sa public safety sa tanan nila nga proseso. Ini ang sabat sang opisina matapos nga nag-apela ang MPIW sa Iloilo City Council sa consultative meeting sang Committee on Public Utilities sang Miyerkules nga buligan sila agud padasigon ang pagproseso sang ilang nga permits. Una na nga ginpayag sang MPIW nga na-delay sang pila ka bulan ang konstruksyon sang ilang nga desalination plant sa tuig 2028 bangod sa kadugayon sang pagproseso sang ilang nga permits. Ang desalination plant ang ginatan-aw nga magasabat sa kakulangan sang tubig sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maghahatag sa libre nga school supplies ang Iloilo City Government sa mga estudyante sa public schools bilang bulig sa tunga sa nagapaday nga energy emergency. Suno kay Iloilo City Mayor Isa Treñas, bilang isa ka Iloy nga may estudyante man naintindihan niyang pagkabalaka sa mga ginikanan sa tion nga mag-abot ang abre klase. Gani bilang suporta sang Iloilo City Government sa mga estudyante, matag sila sang libre nga school supplies para sa mga estudyante haling kindergarten tubtob high school. Ginalakipan ini sang libre nga notebook, lapis, papel, ruler, eraser, Crayola kag iban pa. Suno sa alkalde ang proyekto may pundong 8.5 million gikan sa Special Education. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Makaagom sang school projects ang may 51 sa 66 ka eskwelahan sa syudad gamit ang pondo sang School Education Fund. Suno kay Iloilo City Mayor Isa Treñas ang 51 ka pampublikong eskwelahan sa syudad ang pahamtangan sang proyekto nga direkta magasabat sang ila kinahanglanon kalabanan sa mga ipatuman nga proyekto among school building sagud magsabat sa kakulangan sa mga eskwelahan. Suno sa alkalde ang ratio sa isa ka classroom yara sa 40 learners kag kalabot pa sa isa ka classroom sa 50 learners. Ginpatag sang alkalde nga ang school projects gimpunduhan pinagi sa Special Education Fund sa diin dako ang bulig sang buwis nga ginasukot partikular sa real property tax. Nagpatigayon sang meeting ang alkalde kaupod ang Iloilo City Local School Board sang Martes. Sa nasambit nga meeting, inaprubahan ang Resolution number 1 para sa Supplemental Budget number 1 Series of 2026 nga maghatag sang dugang nga bulig sa mga eskwela. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas mahapos na ang pag-access o kung access ang publiko sa mga ordinansa kag resolusyon sa Antique ginpapos pinaagi sa online portal. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Mas mahapos na ang pag-access ang publiko sa mga ordinansa kag resolusyon sa sangguniang panlalawigan sa Antique sa tapos ginlunsar ang online portal. Suno sa provincial government sarang makita online ang mga ordinansa kag resolusyon nga ginpasar umpisa 2025 pinaagi sa SP Antique Official Ordinances and Resolutions portal nga makita sa official website sang probinsya. Katuyuan sang portal nga pabaskugon ang transparency kag himuon madasig ang pagkuha sa dokumento para sa panalawsaw, reference, kay iban pa nga mga transaksyon. Magluwas sa access, pwede man nga maka-request ang publiko sa mga permado nga kopya sang dokumento sa nasambit nga portal. Sa karon yara sa inisyal nga stage ang portal kag padayon ang pag-upload sa mga dokumento sa online site. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Nagbaton sang kabugusan nga 1,160 GI sheets halin sa OCD Negros Island Region ang 145 ka pamilya sa barangay Don Jorge L. Araneta sa Bagos City. Kada pamilya ang nagbaton sang 8 ka panid sang GI sheets bilang bulig sang ahensya ug makapakay usang ila panimalay ang mga apektado nga pamilya. Ang mga tagbaton mga apektado sang Bagyong Tino nga naglabay sa probinsya sang Nobyembre 2025. Nagpabutyag naman sang iya pagpasalamat si Bagos City Mayor Mayet Havellana sa OCD sa barangay bulig ug suporta sang ahensya para sa pagbangon sa mga apektado nga pamilya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalhag ang DOST Fivox ang magnitude 3.6 nga linog sa Hinubaan Negros Occidental sa 6:25 sang gabi Mayo 6. Ang linog may kadalumon nga 58 kilometro kag tectonic. Sa reported intensities, Intensity 2 sa Hinubaan, Sipalay kag Candoni sa Negros Occidental, Basay kag Bayawan sa Negros Oriental, kag Intensity 1 sa Santa Catalina, Bays kag Tanhay sa Negros Oriental. Sa instrumental intensity, Intensity 2 sa Sipalay City, Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpato ni Provincial Administrator Ulbania sa mga key officials ng Presidential Office for Maritime Concerns. Sa Sinapol, ginpalabot sang POMC sa mga department heads ng Kapitolyong ila papel bilang opisina nga nagaserbi bilang secretariat sang National Maritime Council. Ang NMC ang central body nga responsable sa pagpasad sa mga pulisa kag estratehiya sa maritime security, domain awareness kag governance. Ginusisa man sang POMC sa Sinapol ang Coastal Resource Management sang Iloilo, disaster preparedness kag local maritime activities sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sang ilatag sa kaserbisyo ang nanuhay-tuhay nga opisina sang Negros Occidental Provincial Government sa mga residente sang isyu kawayan ini sa idalom sang Caravan of Peace Services. Lakip diri ang pagpanagtag sang food packs halin sa PSWDO, grafted fruit seedlings gikan sa PEMO, pati utanon kag binhi halin sa UPA. Ang TLDC naghatag sang hot meals kag needs analysis para sa skills training samtang ang PHO ang nagtanyag sang medical consultations, dental services kag mga bulong. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Summer Sports Clinic. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Summer Sports Clinic sa syudad sang Pasay opisyal na nga ginbuksan. Masobra 500 nga kabataan magabuylog sa nanoy-tuhay nga sports. Detalye sang balita, Marian Grace Sereniat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nga ginbuksan ang libre nga Summer Sports Clinic sa syudad sang Pasay. Isa ka programa ang ginhiwan sa City of Pasay Arena para sa launching kag opening sang programa. Magabuylog ang masobra 500 nga pamatanon sa 15 ka sports, lakip ang archery, arnis, athletics, badminton, baseball, basketball, boxing, chess, football, lawn tennis, muay thai, lakip man sa sepak takraw, table tennis, taekwondo kag volleyball. Gimpahayag ni City Mayor Stephen Palmares nga pinaagi sa Summer Sports Clinic, mahatagang kahigayunan ng kabataan sa syudad nga ma-enhance pa ang ila ikasarang sa sports. Dugang pa sang alkalde nga ang mag-graduate sa programa paghahatagan sang memorabilia. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magahiwal sa Diskwento Caravan ang Department of Trade and Industry Western Visayas kaupod ang pilag kabaligyan sa riyon subong nga Mayo. Sa idalom sang Diskwento Caravan ang publiko ginatagan sang kahigayunan nga makabakal sa mga basic necessities and prime commodities, school items kay iban pa nga local favorite sa mas barato nga presyo. Lauman ang Diskwento Caravan sa Mayo 15, tubtob Mayo 17 sa Roa City, Capiz, Mayo 15, tubtob 31 sa Iloilo City, Mayo 15, tubtob Hunyo 7 sa Guimaras, Mayo 17 sa Caluya, Antique, Mayo 26, tubtob Mayo 27 sa Lambunaw, Iloilo, kag Mayo 29, tubtob 31 sa Kalibo, Aklan. Ang Diskwento Caravan sa Kalibo, Aklan, Guimaras, kag Iloilo City ang lunsay para sa mga balik eskwela items kay ipahamtang sa sulod mismo sa mga natumod nga baligya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Project Salbabida para sa mental health kag crisis preparedness gin-launch sang Dumalag Vocational Technical School. Detalye sang balita, Marian Grace Serenian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Bilang kabahin sa pag-obserba sang Mental Health Awareness Month sining bulan sang Mayo, naghiwas ang intensive training ang Vocational Career Guidance Office kag ang Dumalag Vocational Technical School kon DVTS Peer Helpers Organization bilang kick-off sang Project Supportive Action and Life-Saving Basics aligning behavioral interventions with disaster adaptation o Salbabida.
Ginpainalom ang section advisors kag trainee per helper sa training nga nagatuyo nga himuon sila nga mangin epektibo nga responders sa buluthuan. Nagsugod ang training pinaagi sa isa ka self-awareness nga aktibidad nga gintawag nga layag kag angkla hugot sang kaugalingon nga isa ka sesyon kung sa diin ginpakilala sa mga partisipante ang ila personal nga mga angkla kag gin-review man ang helping skills. May sessions man sa basics and psychological first aid o kung PFA kag behavioral crisis management kag simulations kung sa diin gin-practice ang golden hour sang pagresponde. Para sa Bagong Pilipinas, Muyan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Estado mag-abusa sa buy-bus operation nga ginpatigan sa Barangay San Juan, Molo, Iloilo City. Ang mga sospek ginkilala nga sanday alias Alter, 53 anyos, kag alias Maria, 52 anyos, lunsay residente sang nainambitan nga lugar. 150 grams ang shabu nga nagabalor sang 1,020,000 pesos ang nakumpiska sa mga sospek. Nagpahayag naman sa pagkabalaka si ICPO Director Colonel Wilbert Parilla sa pagkaaresto sa mag-asawa ngod bilang mga ginikanan sila kung tani magaserbi maayong nga ehemplo sa ilabalay. Sa pagkaaresto sa mga sospek, nagpaandam si Parilla ang wala sang pasinuhon ng ICPO sa kampanya kontra iligal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pagpapaskog sang kampanya kontra loose firearms, ginbuksan na sa syudad sang Iloilo ang duha ka adlaw nga license to own and possess firearms o kon LTOP caravan sa Conference Halls and Nutrition Center sa atubang sang ICPO headquarters. Ang pagbukas ng LTOP caravan ginpangunahan ni Francis Chu, bana ni Mayor Raisa Treñas, Iloilo City Police Office Director Wilbert Parilla, kag Regional Civil Security Unit 6 Chief Colonel Romeo Galgo Jr. Sino kay Colonel Galgo, katuyuan sa karavan nga mas madamo nga gun holders sa mga responsable sa paggamit sang ilarmas kay nang dapat mag-umpisa sa pagparehistro. Bukas ang caravan sa tanan nga gun holders nga luyag magparehistro kon magparenew sang ilang mga lisensya. Mas maging convenient naman ang transaksyon bangod may one-stop shop man nga ginpahamtang sa venue nga nalakipan sa neuropsychiatric examination, drug testing, barangay clearance, kag National Police Clearance. Ginapangabay ni ICPO Director Wilbert Parilla ang mga gun holders matagaan gid sang oras ang pagpalisensya sang ila armas agud makabulig sa kampanya sang syudad batok sa loose firearms. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon ang pagbugas ang abo sang bulkan Kanlaon sa Negros sa makaligad nga 24 oras liwat nakabalhag ang DOST Feebox sang ashing events nga naglabot sa 7 halin kaagawon sang Mayo sa East tubtob kaagawon sang Mayo 7. Yara naman sa 33 ang volcanic earthquake sang bulkan. Lakip ng volcanic tremors nga naglawig tubtob 106 minutos. Nagapabili naman sa alert level 2 ang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ordinansa para sa pagtukod sang barangay Bantay Droga ginaprubahan sang Iloilo sang Guniang Panlalawigan. Detalye sang balita, Hope Torrenciano. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Aprobado na sa sangguniang panlalawigan ng ordinansa nga magapabaskog sang kampanya kontra iligal nga droga sa probinsya sang Iloilo pinaagi sa aktibo nga partisipasyon sang mga barangay. Ini sa tapos nga ugyunan sa mga miyembro sang provincial board ang local legislation sa ikatlo kag ulihi nga pagbasa sa konseho. Ang ordinansa may tigulo an ordinance strengthening the campaign against illegal drugs in the province of Iloilo by organizing the Barangay Bantay Droga, prescribing their duties and functions, providing funds therefore and for other purposes. Sa idalom sinito kuron kag pabaskugon ang Barangay Bantay Droga bilang katuwang sang gobyerno sa komunidad batok sa iligal nga droga. Author sa nasambit nga ordinansa si Board Member June Mondihar kag ginsponsoran ng Board Member Rolando Destura, Board Member Rolito Kahilig kag Board Member Nilito Tupas. Katuyuan sang ordinansa nga hingyoon ang aktibo nga partisipasyon sa mga kabaranggayan sa Iloilo sa anti-drug campaign pinaagi sa barangay-based action nga magatutok sa prevention, monitoring kag rehabilitasyon. Suno kay Board Member Mondihar, labaw pa sa polisiya ang tikang isa ini ka simbolo nga komitido ang probinsya para sa safe nga komunidad sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 4-piece college graduates nagserbi bilang tutor sa Gudbulikan sa pagbasa kag foundational learning sa kabataan sa Negros Occidental. Detalye sang balita, Marian Grace Serenia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Nagserbe karon bilang tutors ang elementary learners ang 30 kapantawid pamilyang Pilipino program kon 4-piece college graduates sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Sa idalom sang Tarabasa tutoring program nga partnership sa Department of Education, giyahan sa mga tutor ang grade 1 to 3 learners sa pagbasa kag foundational skills bilang preparasyon sa pagbukas ng school year 2026 to 2027. Ang mga tutor, fresh graduates nga education majors, kag kada isa sa ila makabaton sang tig 5,000 pesos gikan sa city government. Ang Tarabasa Tutoring Program isa ka reformated nga educational assistance sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD nga nagahatag sang mas inobatibo nga pinansyal nga bulig sa mga pamilya kag kabataan samtang ginapalig-on ang papel sa mga pamatanon nga mangin aktibo nga kabahin sang nation building. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Motorbangka nagkapan sa kalalauran sang Kulasi Antique, mga sakay na rescue. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Ginkumpirma sa Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagkapa ng isa ka sakayang pandagat sa kalalauran sa tunga sang Mararison Island kag Batbatan Island sa Kulasi Antique gabi sang Mayo 6. Gilayon man nga naghiwat sang search and rescue operations ang mga lokal nga mga mangingisda sa lugar, kaupod ang MDRRMO Kulasi kag koordinasyon sa Philippine Coast Guard Substation kag Kulasi Municipal Police Station. Suno kay Mr. Broderick Train, PDRRMO Chief, lunsay na nga na-rescue ang 4 kasakay sang bangka kag sa luwas na nga kahimtangan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:36 sa hapon. Kagamihan to manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Webes Mayo 7 tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas 585 AM.